committed. Maging committed ka, maging committed ako, maging committed tayo mga kapatid, tayong lahat sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. So yung huling-huling verse na naano natin nung nakaraan, na pag-aaral natin, ito yung huling-huling verse na ibinigay ko sa inyo, tama? No? Sige, pakibasa nga mga kapatid, ang sabi dito, sa Hebreo 12 verse 1, kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi naman ang walang liwag ang bawat pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhin may pagtitiis, ang takbuhing inilagay sa harapan natin. So, ngayon mga kapatid, ang layunin ng ating pag-aaralan sa oras po na ito mga kapatid, no? Para maipaalam sa bawat isa sa atin na kailangan, lalo na sa mga mananampalataya at sa mga maglilingkod pa sa ating Panginoon, na kailangan maging committed ka sa iyong ginagawa sa paglilingkod sa Panginoon. Maging committed ka sa Diyos. Na maipaalam sa bawat isa sa atin mga kapatid, yung ginagawa natin ay hindi biro. Tandaan nyo mga kapatid, ito'y isang seryosong bagay o isang seryosong paglilingkod. Hindi ito kagaya ng paglilingkod na naglilingkod ka na meron kang amo at sinasahuran ka. Nakuha natin? Ibang paglilingkod ito. Paglilingkod ito sa Diyos na kung saan dito nakasalalay ang iyong kaligtasan. Dito nakasalalay ang iyong kaligtasan. So ngayon mga kapatid, committed, medyo mabigat-bigat po ito. No, ating pag-aaralan, no, medyo mabigat po ito. Naway inyo itong pakinggan ng mabuti po mga kapatid. So dito mga kapatid, may sinabi dyan sa pinakahuli na sabi, at ating takbuhin may pagtitiis, ang takbuhin inilagay sa harapan natin. Mga kapatid, hindi natin matatakbo ng may pagtitiis ang takbuhin inilagay sa atin kung hindi tayo committed. Nakuha natin? Hindi natin matatakbo yung takbuhin na inilagay sa atin. Mga kapatid, buksan ninyo po ang inyong mga isip sa mga matatagal na sa pananampalataya. Hindi natin matatakbo ng maayos yung takbuhin na inilagay sa harapan natin kung hindi tayo committed. Kung hindi tayo committed mga kapatid. Ngayon mga kapatid, sunod. Ano ang pinagkaiba ng commitment sa committed? Anong pinagkaiba po nito mga kapatid? Kasi sabi mga kapatid, ang commitment at committed ay hindi nagkakalayo. Halos parehas lang sila, pero may pagkakaiba sila. Meron silang pagkakaiba. Number one, ang commitment ay desisyong panloob at tipan. Ito'y galing sa iyong loob, mga kapatid, na nasa loob mo yung pagpapasya mo sa iyong loob. Nakuha natin? Parang bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. Alam ko naman, lalo sa mga mananampalataya, Panginoon, simula ngayon, maglilingkod na ako sa iyo. Simula ngayon, ibibigay ko na ang aking buhay sa iyo. Sunod. Yan. Ang commitment ay malay at kusang desisyon ng kalooban mo. Yung talagang pagpapasya ng iyong kalooban. Tama? Ng iyong kalooban. Hindi lang ito simpleng pangako, mga kapatid. No, hindi ito simpleng pangako, kung hindi paninindigan na may kapalit. Hindi lang ito simpleng pangako, kung hindi paninindigan may kapalit, oras at sakripisyo at katapatan kahit mahirap po mga kapatid. Sino dito, ulitin ko, sino dito may mga commitment sa ating Panginoon? Amen. Lahat ba tayo mayroong commitment? Amen. So, kailangan makita yung resulta ng inyong commitment. Nakuha ninyo? Sige, lipat. Sabi, mga kapatid, nasa number 2, ang committed ay bunga at ebidensya ng desisyon mo. Yan.
Ulitin ko, ang committed ay bunga at ebidensya ng desisyon mo. Sunod. Ang sabi, ang committed ay nakikita sa kalagayan ng tao. Nakikita, mga kapatid, ha? Hindi ito yung katulad ng commitment, kasi yung commitment nagmumula sa loob eh. Kaya ka nga nangangako eh. Di ba? Kaya ka nangangako. Pero ito, mga kapatid, sabi, ang committed ay nakikita sa kalagayan ng tao, ng isang tao. Sunod, na nakikita sa tao ang kanyang pamumuhay na tumutugma sa kanyang commitment. Nag-commit ka, may commitment ka sa Panginoon. Halimbawa, gaya ng halimbawa ko po sa inyo kanina, Panginoon, maglilingkod na ako sa iyo simula ngayon. Ibibigay ko na yung buhay ko sa iyo. Ngayon, maging committed ka doon sa commitment mo. Nakuha ninyo? Maging committed ka. Kailangan yung commitment mo ay tutugma sa ginagawa mo, sa pagiging committed mo. Hindi kasi mga kapatid, may mga ganitong klaseng ng tao, mga kapatid, na nangangako sila, nagbibigay sila ng commitment sa Panginoon, pero hindi nila kayang panindigan. Nakuha natin? Hindi nila kayang panindigan. Parang ganito na lang, sa isang kasintahan, mahal kita. Ikaw lang ang number 1 sa buhay ko. Pero may number 2 naman. Ano ba, mahal kita. So, kailangan, yung sinasabi mong mahal kita, ikaw lang, dapat nakikita yun. Dapat, hindi mo siya niloloko. Hindi ka nagsisinungaling sa kanya. Wala kang tinatago sa kanya. Hindi mo siya sinasaktan. So, ibig sabihin, nakikita yung resulta, yung pagmamahal mo sa isang babae, nakikita na talagang mahal mo siya kasi grabe mo maipakita sa kanya yung kanyang pagmamahal, hindi lang sa salita, kung hindi na ipapakita mo sa iyong ginagawa rin. Nakuha natin? So, mga kapatid, yung commitment, mga kapatid, nag-commit ka sa Panginoon, kailangan nakikita yung commitment mo sa Panginoon. Hindi lang ito sa salita, hindi lang ito sa parang pangako na napapako, mga kapatid. Kung hindi, committed ka talaga, nakikita yung commitment mo sa iyong mga ginagawa. Nakuha po natin, mga kapatid. Nakuha po natin. Sunod, mga kapatid, number 1. So, sabi dyan, hindi emotional lang. Hindi lang ito emotional, mga kapatid, kasi alam niyo, mga kapatid, maraming ganitong Kristiyano na emotional lang sila. Iiyak-iyak sila, Panginoon! Grabe, diba? Grabe pa silang makaiyak. Ibibigay ko na yung buhay ko sa'yo. Pero pagdating ng Lunes, hanggang Sabado, di ba? Tapos pagdating ng Linggo, ganun ulit, Panginoon, sorry, ito pangako na. Totoo na ito. Pagdating ulit ng Lunes. So, nakuha ninyo po, mga kapatid. So, hindi ito emotional lang, mga kapatid, ha? Yung kasi parang bukso lang ng damdamin mo. Minsan may mga ganito pa eh. Nakita ko si Christ, maglilingkod na talaga ako. Lumalakas ang pananampalataya ko pag nakikita ko siya eh. Panalo. Mga kapatid, delikado po yan, mga kapatid. So, sabi dyan, kung hindi disiplinado, disiplinado, hindi lang siya basta emotional. Kundi disiplinado po siya, mga kapatid. Kasi dahil committed siya, so disiplinado siya sa lahat. Disiplinado siya sa oras, disiplinado siya basta sa lahat ng bagay, disiplinado siya pagdating din sa paglilingkod sa Panginoon. Number 2. Sabi, nananatili kahit wala ng gana o pakiramdam. So, mga kapatid, dito po
Dito po, minsan nasusubok tayo. Minsan dito nawawala ang pagiging committed natin pag wala na tayong gana. Amen. Pag tinatamad na tayo, parang wala na, parang wala nang bigat yung ginagawa ko. Hindi niyo po ba alam mga kapatid? Lahat tayo nakakaranas niyan. Kahit ang mga pastor natin nakakaranas yan. Minsan nawawalan talaga sila ng gana, minsan nawawalan talaga sila ng tinatamad talaga sila. Pero dahil nga committed sila sa ginagawa nila para sa Panginoon, kahit tinatamad sila, wala silang gana, tuloy pa rin sila sa ginagawa nila para sa Panginoon. Nakuha natin? Tuloy pa rin po sila. Number 3. Sabi, nasusukat sa katapatan sa gitna ng pagsubok. So, marami rin po mga kapatid na Kristyano na ganito. Pag nasa pagsubok na, nawawala na rin yung pagiging committed niya sa Panginoon. Nakuha po natin mga kapatid. Hindi mga kapatid, kung hindi dapat, kahit nasa gitna ka ng pagsubok, nakikita pa rin yung pagiging committed mo sa ating Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Sabi, ang committed ay hindi nagsisimula sa pakiramdam kung hindi sa paninindigan natin. Kailangan nating manindigan sa commitment natin mga kapatid. Tandaan ninyo, pag wala kang paninindigan, hindi ka tatagal. Amen. Hindi ka tatagal. Kasi tandaan mo, habang nagpukumit ka sa Panginoon, hanggat nangako ka sa Panginoon, maraming mga bagay na darating sa buhay mo na pipigil sa pananampalataya mo kung talagang totoo yung commitment mo. Maraming pipigil sa'yo. Kaya nga, doon yun sa mga pumipigil sa'yo, minsan darating ang barkada, ano. Kunyari lang yan. Minsan madarating ang problema, simula nakakilala ka sa Panginoon, ganyan-ganyan ang naano mo sa buhay mo. So, kailangan maging, maging may paninindigan ka talaga sa iyong commitment, mga kapatid. Sunod, sabi dito, suriin mo ang sarili mo kung isa ka sa mga taong ganito. Suriin mo, mga kapatid. Suriin natin. Suriin natin ang ating mga sarili kung isa tayo sa mga nag-commit sa Panginoon pero hanggang napapako lang. Hindi nakikita yung pagiging committed natin. So sabi, sunod mga kapatid, sabi, maraming may commitment sa salita pero hindi committed sa gawa. Yan, hindi tayo committed. So, yan po mga kapatid. Number 1, ang sabi, may commitment pero hindi committed. Pangako lang. Yun yung sinasabi ko po sa inyo kanina. Number 2. Pero hindi pwedeng committed kung walang commitment. So, hindi naman din pwedeng ganon mga kapatid. So, nagmumula sa pagiging commitment mo sa Panginoon at hanggang sa inilalabas mo ito, hanggang sa ginagawa mo ito. Nakuha natin? Doon nakikita mga kapatid yung pagiging committed mo sa iyong commitment mga kapatid. Yan po. Sunod mga kapatid, sabi, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Tanungin ko kayo mga kapatid, mahal ba natin ang Panginoon? Amen. So kung mahal natin ang Panginoon, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Amen. Tutuparin natin. Dapat maging committed po tayo mga kapatid sa kalooban ng ating Panginoon. Sunod mga kapatid, ang sabi, meron tayong 4 dito mga kapatid na pag-aaralan. Una, ang sabi, kailangan natin maging committed sa Diyos. So, una, kailangan natin maging committed talaga sa Diyos. Kailangan ipakita natin sa Panginoon na seryoso tayo na naglilingkod sa Kanya. Kailangan natin.
kailangan nating ipakita. Kasi, mga kapatid, ano ba ang mangyayari kung ikaw ay maging committed sa Diyos? Ito yung tanong. Ano ba ang mangyayari kung ikaw ay committed sa Diyos? Una, sabi, magkakaroon ka ng mas malalim na relasyon sa Diyos. Amen. Magkakaroon ka ng mas malalim na relasyon sa Diyos, mga kapatid. Pangalawa, sabi, unti-unting magbabago ang iyong pagkatao. Unti-unti po yung magbabago, mga kapatid. Number 3, magkakaroon ka ng direksyon at layunin. Ngayon, mga kapatid, isipin ninyo. Sa tatlo pa lang sa tatlo pa lang, sabi, isipin ninyo, nagkakaroon ba tayo ng maayos na malalim na relasyon sa Diyos? Unti-unti bang nababago ang ating pagkatao? Simula na nakilala natin ang ating Panginoon. Pangatlo, nagkakaroon ba ng direksyon o layunin ang ating pagiging Kristyano? Pang-apat, sabi, susubukin ang commitment mo. Sinusubok din ang iyong commitment mo dito, mga kapatid. Number 5, sabi, magkakaroon ka ng kapayapaan at katiyakan. Yan po, mga kapatid. So, kung tayo, mga kapatid, ay magkakaroon o magiging committed sa Diyos, sa paglilingkod natin sa ating Panginoon, mga kapatid, magkakaroon tayo ng malalim na relasyon sa Diyos, maayos ang buhay natin, yung pagkatao natin, magkakaroon ng direksyon o layunin ng ating buhay, at sunod, yung commitment natin ay mas lalong masusubok, mas lalong tatatag, mga kapatid. Tapos magkakaroon ng kapayapaan at katiyakan, mga kapatid. Number 2 pala. Sorry, number 2. Ito naman yung number 2. Kailangan nating maging committed sa gawain ng Diyos. Dito, papasok tayo sa gawain ng Diyos po, mga kapatid, sa mga gawain ng Panginoon. Mga kapatid, kailangan natin maging committed sa gawain ng Diyos. Number 1. So, ito pa ang tanong. Ano ba ang gawain ng Diyos? Number 1. Sabi, araw ng pagtitipon. So, ito lagi na itong inuulit sa atin, mga kapatid. Yung araw ng pagtitipon. Pinapaulit-ulit sa atin to. So, ang araw ng pagtitipon, ito ngayon, mga kapatid, na Bible study namin nung Merkulis na itinuro sa amin ni Brother James, mga kapatid. Minsan, ang Sunday, para sa atin, yun na lang yung pinaka-special na araw. Nakuha ninyo? Mga kapatid, hallelujah. Etong yung tuwing Sunday, inilagay ito, mga kapatid, para, hallelujah, na tayo nga, di ba, magsama-sama, magtipon-tipon, at pagpupuri sa Panginoon at pakikinig ng salita ng Panginoon. Tandaan natin, mga kapatid, hindi lang ang Sunday ang pinaka-special na araw. Amen. Kasi ang sabi dyan, araw ng pagtitipon. Kung babasahin natin ang Hebreo 10:25, mga kapatid, yung araw ng pagtitipon, hindi lang po araw ng Sunday. Meron po tayong Bible study, meron tayong prayer meeting, meron tayong youth service. Yan po yung mga araw na pagtitipon. Amen. Yan po yung tinatawag, mga kapatid, na banal na pagtitipon. Naintindihan natin na dapat po na mas binibigyan natin ng halaga. Tandaan po natin, mga kapatid, hindi lang Sunday ang special na araw para sa Panginoon. Amen. Kung hindi araw-araw. Amen. Special yan para sa Panginoon. Sunod po, mga kapatid, ministry. Sino dito may mga ministry? Amen. Lahat ba? Amen. O yung iba lang? Lalo sa mga matatagal, dapat maging committed tayo sa ministry. At yung pagiging committed natin, dapat hindi yan
Dahil lang nandyan si Crush. Aray ko. Ano, nakita mo si Crush, no? Nagigitara ka. Yung hindi ka naman talaga nagpa-plucking, nag-plucking ka. Para mo, sa sobrang papasikat mo. Nandiyan si Crush eh. Ito pa malupit, pinaikot pa sa kamay yung gitara. Huwag naman sa akin gano'n, no? So, sa totoo lang mga kapatid, baka nagpapasikat na talaga tayo yun. So, maging committed tayo sa ministry natin. Kahit anong ministry po yan, mga kapatid. Dapat maging committed ka dyan. Malaki man o maliit, dapat maging committed ka po dyan sa ministry natin. Sunod, mga kapatid. Number 3, evangelize. Dapat maging committed po rin tayo dyan. Amen. Sa paghahayag ng salita ng Diyos, lalo na sa mga tao na hindi pa nakakaalam ng kaligtasan. Sabi dyan, sa Matthew 28:19, go! Hindi lang mga apostol dyan. Kundi sa lahat ng mananampalataya po yan. Amen. Go and preach the gospel. Mga kapatid, lahat tayo. Kaibigan mo, kung sino yung makatabi mo, kapitbahay ninyo, kaklase mo, katrabaho mo, go and preach the gospel. Mga kapatid. Number 4. Yan. Dapat maging committed din tayo sa bawat department natin. Sa bawat department natin, mga kapatid. No? Na maging committed po tayo dyan. Sunod, mga kapatid, sa number 3 na tayo. Number 3, ang sabi dito, maging committed ka sa pagiging Kristiyano mo. So, maging committed ka sa pagiging Kristiyano mo. Mga kapatid, tandaan natin, pag sinabing Kristiyano, tagasunod. Tagasunod ka ni Kristo. Nakuha ninyo? Ngayon, kung itinuturing mo ang iyong sarili na tagasunod, dapat follower ka ni Kristo. Amen. Hindi ka follower ng kung sino-sino. Amen. Come on, babe. Kung hindi, dapat follower ka ni Kristo. Nakuha ninyo? Follower tayo ni Kristo, tagasunod tayo ni Kristo. Ngayon, mga kapatid, so may apat na bagay na ibig sabihin ng pagiging Kristiyano. Una, bagong nilalang. So, mababasa natin yan sa 2 Corinthians 5:17. Pangalawa, nakipag-isa kay Kristo. Yan, nakipag-isa ka na kay Kristo. Mababasa natin yan sa Galatia 2:20. Number 3, alagad. Disciple. Alagad ka na ni Kristo. Ng ating Panginoong Jesucristo. Mababasa natin yan sa John 8:31. Number 4, anak ng Diyos. Tignan nyo. Pag ikaw ay naging Kristiyano at tinuturing mo na ikaw ay Kristiyano na, talagang totoong Kristiyano, hindi ito mga kapatid na Kristyanuhan ha, o yung mga tinatawag na half Christian, kung tawagin. Kung hindi, mga kapatid, yung talagang Kristiyano, ito yung mga binago na ni Kristo, yung mga nabago na ang kanilang buhay. Tapos nakipag-isa na talaga sila kay Kristo. Tapos talagang makikita mo na sila yung mga alagad talaga ni Kristo. Pangatlo, talagang anak talaga sila ng Diyos. Sila yung mga anak ng Panginoon. Anak ng Diyos, mga kapatid. Gusto niyo ba yun? Amen. Na kayo anak ng Diyos? Amen. So, maging committed tayo. Bye. Sunod, mga kapatid. Ang sabi, ang pagiging Kristiyano ay hindi lang panlabas na relihiyon. Hindi ito yung panlabas na relihiyon, mga kapatid Ito ay pagbabagong anyo ng pagkatao, pakikipag-isa kay Kristo at pamumuhay na sumasalamin sa kanyang karakter, pag-ibig, kabanalan, at pagsunod. Nakuha natin? Yan po, mga kapatid, ang pagiging Kristiyano po, mga kapatid. Hindi ito ang labas na relihiyon, mga kapatid. Kung hindi ito'y nakikita talaga sa iyo. Nakita yung pag-ibig, yung kabanalan, at yung pagsunod mo sa kalooban ng Diyos.
Yan po mga kapatid. Next, pang-apat. Pang-apat po mga kapatid, sabi dito, maging committed ka sa ministry mo. Yan, dapat nating maging committed tayo sa mga ministry natin. Ano man ang ministry mo, malaki man o maliit, dapat maging committed ka dyan. Sige, sunod. Ano ba ang mga ministry sa loob ng church? Ito sa mga kapatid na wala pang ministry, ano ba ang gusto nyong ministry? Ano gusto nyong ministry? Pili na kayo dito. Pili na kayo dyan. Music, pulpit, hospitality, children, multimedia, evangelism, yung giving ministry din yan. Amen. Akala nyo, ano yan? Ministry din po yan mga kapatid. Sunod, transportation. Sinama ko na yung ladies and men's. Kasi may mga ladies na tayo eh. Wala pang men's. Magkakaroon na daw. Nagkakamanas pa yung mga men's eh. Meron na. Meron na ba? Ay, si Brother Jess ka pala. Ayan, si Brother ano? Ayan. Men's. Yung pisa ni Brother James. Sunod ka na. Ayan. Ayan po. Pili na kayo. Anong gusto ninyo? So, dapat sa mga ministry na meron tayo mga kapatid, maging committed tayo dyan. Hindi lang yung tutugtog ka lang pag gusto mo. Ito. Pag ayaw mo, pag tinatamad ka, hindi ka natutugtog. Amen po ba? Pulpit. May ganap ka. Teka lang, may reunion kami. Hindi, maging committed ka. Brother Jus, hindi mo na ako makakaganap kasi para magdahilan. Gumanap ka, maging committed ka. Naman natin, mga kapatid. Kasi mga kapatid, sa totoo lang, kung sa Diyos mo talaga ginagawa yan, walang pipigil sa'yo para hindi gawin yan. Kahit ano maging sitwasyon mo, kasi committed ka nga sa Diyos Yan po mga kapatid. So pili na kung ano gusto nyo. Kaya balik tayo sa verse. Mga kapatid, ang sabi, kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi naman ng walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin at sa ating takbuhin ay may magtitiis, ang takbuhin inilagay sa harapan natin mga kapatid. So, kailangan nating takbuhin ng maayos yung inilapag na takbuhin sa harapan natin. Sa mga mananampalataya, mga kapatid. So, gising po tayo. So, pag sinabi po, mga kapatid, sige, sunod. Ang takbuhin inilagay sa harapan natin ay tumutukoy sa buhay at layunin ibinigay ng Diyos sa bawat isa. Hindi ito literal na pagtakbo. Baka mamaya, pagtapos ng gawain, tumakbo kayo ng tumakbo hindi po ito literal ng pagtakbo mga kapatid, kung hindi larawan ng ating spiritual journey. Yan po mga kapatid. So pag sinabing pagtakbo o takbuhin, sige, sunod. Pag sinabing takbuhin, ang sabi dyan, ang salitang takbuhin ay mula sa salitang Greek na agon. Agon na pinanggalingan ng salitang agony. Agony o matinding pakikipaglaban. Matinding pakikipaglaban po mga kapatid. Kaya binaalala ko po yung isa sa verse na nakasulat po mga kapatid Ang ating mga kalaban, hindi mismo yung tao hindi yung tao. Kung hindi ang sabi diyan yung yung mga kapangyarihan na may mga kapangyarihan, yung mga spiritual, ganon, yung nasa kadiliman, yan po mga kapatid, yung ating mga kalaban po. So mga kapatid, matinding pakikipaglaban po yan, mga kapatid, ang ating sinusuong. Pero tandaan ninyo, sa inyong pakikipaglaban, kasama ninyo ang Diyos. Kasama po natin ang Diyos. Hindi ka lumalaban mag-isa.
Kung talagang meron kang committed ka sa paglilingkod mo sa Panginoon, hindi ka lumalabang mag-isa. Kasama mo ang Diyos sa iyong Amen. pakikipaglaban. Nakukuha po natin mga kapatid. Ha? Sabi dito, ito ay isang pakikipaglaban ng pananampalataya na nangangailangan ng pagtitiis. Tandaan niyo po mga kapatid, pag tayo ay nagtiis, at nakita ng Diyos yung ating pagtitiis, may inaasahan ka na buhay na wala hanggan. At alam niyo po mga kapatid, yung pinag-aralan natin nung Sunday, yung matatanggap natin na corona ng mga gantimpala, mga kapatid, pag nagtiis ka hanggang sa dulo ng iyong buhay, sa paglilingkod mo sa Panginoon, lahat yun matatanggap mo. Matatanggap mo mga kapatid. Sunod mga kapatid, so dito tayo, pinakalas. Sabi, maging committed tayo sa takbuhin ito. Mga kapatid, maging committed tayo sa takbuhin ito. Takbuhin may pananampalataya, takbuhin may kabanalan, takbuhin may paglilingkod, takbuhin may pagsubok. Amen. Mga kapatid, takbuhin natin ito. Maging tapat po tayo sa takbuhin pong ito. Ito yung huling verse na ibibigay ko po sa inyo, mga kapatid. Ito yung sulat ni Apostol Pablo. Na ipinapakita niya na natakbo niya na. Sabi niya, sa 2 Timothy 4:7, nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko na ang aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya. Ano mga kapatid, sabi nakipagbaka siya ng mabuting pakikipagbaka. Hindi siya mga kapatid yung atras abante. Talagang nakipagbaka siya ng mabuting pakikipagbaka. Sabi niya, natapos niya yung takbuhin. Tinapos niya talaga mga kapatid. Namatay siya mga kapatid na natapos niya yung takbuhin niya. Tapos sunod, iningatan niya yung pananampalataya niya. Kaya mga kapatid, ingatan natin. Kaya mga kapatid, sure na yan . Kaya kung ibabasahin natin yung pinakababa pa niyan, ngayon sabi niya ngayon, ipapatong na sa akin yung isang corona. Amen. Sabi ni Apostol Pablo. Kasi bakit? Tumakbo na siya ng mabuting pakikipagbaka . Tapos, natapos niya yung mga takbuhin niya. Wala siya, talagang tinapos niya talaga mga kapatid. Tapos bukod sa tinapos niya yung takbuhin niya, iningatan niya yung pananampalataya niya. At nawa mga kapatid, ganun din po tayo. Nawa ang buhay natin ay magkaroon ng kabuluhan Amen. sa takbuhin ito. Tandaan natin, ang takbuhin natin hindi lang para sa pamilya natin. Ang takbuhin natin hindi lang para sa mga kapitbahay natin, sa mga kaibigan natin. Ang takbuhin natin hindi lang para sa sarili natin. Amen. Kung hindi ang takbuhin natin para sa Diyos. Tapusin natin. Tumakbo tayo ng mabuting pakikibaka. Takbuhin natin ng merong talagang natapos natin. Nawa natin mga kapatid. So, yun lang po mga kapatid ang ating pinag-aralan sa oras na ito. So, mga kapatid, maging committed po tayo sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Alam nyo, ito rin po isang dahilan kung bakit mabilis tayong sumuko. Bakit mabilis tayong bumitaw sa pananampalataya natin? Bakit mabilis pa rin tayong mahatak ng mga tao na sa paligid natin? Matukso. Bakit mabilis pa rin tayo matukso? Kasi wala tayong committed. Hindi kasi tayo committed sa ginagawa natin para sa Panginoon. So mga kapatid, kailangan nating maging committed. Huwag lang commitment, huwag lang tayo puro pangako. Kailangan maging committed po tayo. Amen po ba mga kapatid? Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord at nabalik ko na po sa ating tagapagsalita.